Mapagpalang araw sa inyo Manay, at maging sa mga taga-suporta sa YouTube channel mo. Kumusta po kayo? Sana'y nasa maayos at ligtas kayong kalagayan. Siya nga pala, kagaya ng ibang tao na nagpapadala ng kani-kanilang mga kwento, ay itago nyo lang din ang aking katauhan sa alias na Leo, 39 anyos, at nagmula sa probinsya ng Capiz. Ang istoryang ibabahagi ko sa inyo ngayon ay isa sa mga kwentong na ibahagi sa amin ng aking lolo, na ayon pa sa kanya ay naikwento lang din daw iyon sa kanya. Manoy, ayon po kay lolo, may isang maliit na baryo daw na matatagpuan sa kanlurang bahagi ng probinsya sa Kabisayaan. Mahirap lang daw ang nasabing baryo at hindi yun gaanong pinagtutuunan ng pansin ng mga nasa gobyerno. Sa sobrang kahirapan daw ng lugar na yon, ay wala silang supply ng kuryente at tubig. Biyernes daw iyon ng hapon. Makulimlim ang kalangitan ng hapong yon at nagbabadyang bumuhos ang napakalakas na ulan. Parehong nasa labas ng kanilang bahay sina Lucio at ang tatay niyang si Mang Dinis. Abalang dalawa sa pagsisibak ng kahoy na kanilang panggatong. Ang mag-ama na lamang ang tanging magkasama sa buhay. 6 na taong gulang pa lamang noon si Lucio nang madiagnose ang nanay niya sa sakit na kanser, at naging dahilan iyon ng pagpanaw niya. Sa edad na 21 anyos ay maraming mga pagsubok na ang napagdaanan ng binata. Kung sa pisikal na anyo naman ang pag-uusapan, ay may paglalaban din ang binatang si Lucio. At may pagkamoreno din siya. Makapal ang itim niyang kilay at may nakakaakit na mga mata na laging napapansin ng karamihan, lalong-lalo na ng mga kababaihan. May katangkaran din siya at malaki ang katawan. Nagsisilakihan din ang kanyang mga muscles. Ano pat sa tuwing may libre silang oras ng kanyang ama, ay napapagawi sila sa burol upang mag-ensayo sa pagkikipaglaban, upang sa ganoon ay magawa nilang maipagtanggol ang kanilang mga sarili at maging ang ibang tao. Nang mapansin ni Mang Dinis ang makulimlim na kalangitan, ay agad niyang inakay ang binatang anak papasok sa loob ng maliit nilang kubo. Maya-maya pa ay dumadagundong ang malakas na kulog at kidlat, at kasabay noon ang pagbuhos ng napakalakas na ulan. Sa sobrang lakas ng pagbuhos ng ulan, ay mabilis na binaha ang labas ng kanilang bahay. Dali-dali namang sinara ng mag-ama ang nakabukas na bintana. Saka sila kumuha ng mga sisidlan at pinaglalagay iyon sa sahig na pinapatakan ng tubig ulan. Sa sobrang luma kasi ng bahay na tinitiran nilang mag-ama, ay may mga butas na rin ang kanilang mga bubong. Ano pat gawa lang iyon sa pawid, samantalang gawa naman sa kawayan ang kanilang dingding at maging ang sahig. Habang hinihintay na tumila ang ulan, ay nagpakulo na rin ng mainit na tubig si Lucio, samantalang nasa sala naman ang kanyang amang si Dinis, at abala sa pagtatanggal ng mga buhok ng mga inani nitong mais. Nang tuluyang kumulo na ang tubig, ay agad nagtimpla ng 2 tasa ng kape ang binata, at sa kanya iyon dinala sa sala. Ang lalaki ng mga mais ngayon ah. Kuminto pa nga ni Lucio, saka tinulungan ng kanyang ama sa pagtatanggal ng mga buhok ng mais at inilagay nila iyon sa sako. Habang abala sa kanilang ginagawa ay nag-uusap pa ang mag-ama, at paminsan-minsan ay hinihigop nilang mainit na kape na tinimpla ni Lucio. Kinagabihan ng araw na yon, pasado 8:00 ang oras, tuluyan nang tumila ang ulan ng mga oras na yon. Nagkataong nasa kalagitnaan ng payapang paghahaponan ang mag-ama ng gabing yon nang makarinig sila ng huni ng tiktik. Noong unay binabaliwala lamang nila ito dahil malakas naman ang huni ng tiktik. Ngunit habang tumatagal ay napapansin nilang pahina iyon ng pahina. Doon na sila tuluyang natigilan, at sa hindi malamang dahilan ay biglang kinutuban at nakaramdam ng panganib si Lucio. Malawak ang kaalaman niya sa mga aswang
at iba pang mga nilalang na kinatatakutan dahil lumaki siya sa probinsya. Napasulyap naman si Mang Dinis sa mga bintana at pintuan. Nakahinga siya ng maluwag nang makitang nakasara ang mga ito. Napatingin pa nga siya kay Lucio na ng mga sandaling yon ay nakikiramdam din sa paligid na tila nararamdaman din ito na may ibang nilalang na nakaabang sa labas ng bahay. Maya-maya pa ay umihip ang malamig na simoy ng hangin, sapat na upang magsitaasan ng mga balahibo nila at kilabutan sa takot. Patuloy silang nakiramdam sa paligid. Maya-maya pa ay nakarinig sila ng kaluskos sa labas. "Oh, saan ka pupunta?" Tanong pa nga ng tatay ni Lucio nang mapatayo ang lalaki. Ngunit sininyasan lang siya nito na huwag lumika ng anumang ingay. Tumungo si Lucio sa silid nilang mag-ama at nang makabalik na ito ay may daladala na itong tirador. Hindi iyon ordinaryong tirador lang dahil ipinamana pa iyon sa kanya ng namayapan niyang antingerong lolo. Noong nabubuhay pa ang kanyang lolo ay kilalang antingero ito sa kanilang baryo. Maliban sa pakikipaglaban ay mahusay din ang namayapang matanda sa panggagamot. Ang sandatang gamit ng matanda dati ay ang tirador na binabasbasan pa ng isang matandang ermitanyo. At bago pa mamatay ang matanda ay iniwan at ipinamana niya ang kanyang tirador kay Lucio. Ang kakayahan ng namayapang matanda ay namana ni Lucio. Kung tutuusin ay halos kilala rin si Lucio sa kanilang baryo bilang tirador ng mga aswang at manggagamot. Kahit nasa edad na 21 anyos ay maraming mga sakit ang kanyang nalunasan. Maraming tao na rin ang natulungan nito at maraming mga aswang na rin ang kanyang nakasagupaan. Nang mga sandaling yon ay nanatiling nakaupo si Mang Dinis sa harapan ng hapagkainan. Patuloy pa rin niyang naririnig ang kaluskos na nagmumula sa labas, na sinasamahan pa ng munting pag-ugong na animoy nagmula sa isang mabangis na hayop. At nang makabalik na si Lucio ay dala-dala na nito ang tirador at mga balang gagamitin niya. Maging ang mga balang ginagamit niya ay hindi iyon ordinaryo, dahil lahat ng yon ay naorasyonan pa nila para mas magiging mabisa. Napatayo na rin si Mang Dinis nang makita niya ang kanyang anak. Agad siyang tumungo sa kusina at kinuha ang kanyang itak. At nang makabalik ay nagsinyasan pa sila ni Lucio at maingat na tumungo sa pintuan. Parehong nakaabang si Lucio at maging ang kanyang tatay sa harapan ng pintuan. Parehong nakikiramdam sa kanilang paligid ang mag-ama. Hanggang sa mga sandaling yon ay patuloy pa rin ang pagkaluskos ng nilalang sa labas ng kanilang bahay. At nakarinig din sila ng huni ng inahing manok na tila mangingitlog. Nagkatinginan pa ang mag-ama nang biglang may kumalampag sa kanilang bubungan. Sa sobrang lakas ng pagkalampag sa bubong ay bahagya pang yumanig ang bahay nila na gawa lang din sa kawayan. Malutong na napamura ang tatay ni Lucio at hindi na nito napigilang sumigaw sa pag-alalang baka mabutas ang bubong nila na gawa lang sa pawid. Ilang sandali pa ay biglang binalot ng nakakabinging katahimikan ang buong paligid. Malalim na napabuntong hininga si Lucio at sa pag-aakalang nakaalis na ang aswang ay kaagad niyang binuksan ang nakasarang pintuan. Ngunit gano'n na lang ang kanyang pagkagulat nang bumungad sa kanyang nakakatakot na mukha ng isang aswang. Mahaba ang kulot at itim nitong buhok na ang ilang hibla pa nito ay nakaharang sa namumutlan niyang mukha na nababahira ng dugo. Nanilisik ang namumula nitong mga mata. Matulis at mahaba ang mga ngipin na maaaring ihalin tulad sa ngipin ng lagari. Sa sobrang pagkabigla ay napaatras pa si Lucio at muntika ng matumba. Mabuti na lang at nagawa siyang alalayan ng kanyang ama na nasa kanyang likuran. Hindi pa man tuluyang nakakaalis si Lucio mula sa kanyang kinatatayuan ay mabilis siyang inatake ng aswang. Tuluyan siyang bumagsak sa sahig
at pinaibabawan siya ng babaeng aswang. Hindi na rin nagsayang pa ng oras ang tatay ni Lucio at inatake din niya ang aswang. Marahas at malakas nitong hinila ang buhok ng babaeng aswang, kaya napalingon sa kanya ang aswang at nanlaban din. Pinagtangkaan pa ni Mang Dinis na tagain ng itak ang babaeng aswang, ngunit dahil sa madulas ang katawan ng babae ay nabigo siyang gawin ito. Kinuha ni Lucio ang pagkakataong iyon at mabilis nang sinipa ang babaeng aswang sa ibabang pribadong bahagi ng katawan nito. Hindi pa nakontinto si Lucio dahil malakas na kinagat din niya ang babaeng aswang sa braso nito, kaya tuluyan itong nakaalis mula sa pagkakaibabaw sa kanya. Galit na napasigaw pa si Lucio nang tuluyan siyang makatayo. Napalayo din sila ng kanyang ama sa babaeng aswang. Mahigpit na napahawak si Lucio sa hawakan ng kanyang tirador. Muling lumikha ng kakaibang ingay ang babaeng aswang, kaya agad na nagsihanda ang mag-ama. Ilang sandali pa ay muli na namang umatake ang babaeng aswang. Ngunit sa pagkakataong iyon ay nagawa ng maiwasan ng mag-ama ang bawat pag-atake ng aswang. At sa bawat pagtama ng talim ng itak sa balat ng aswang ay dumudulas lang ito dahil sa sobrang dulas ng balat ng babaeng aswang. Agad na hinanda ni Lucio ang kanyang tirador at sunod-sunod niyang pinatamaan ang aswang. At sa tuwing natatamaan ang katawan nito ay napapaungal ito sa sobrang hapdi at sakit na nararamdaman. Sunod-sunod na pag-atake ang ginawa ng mag-ama at tagumpay na rin nilang nasugatan at nagalusan ang babaeng aswang. Hanggang sa hindi nagtagal ay napabagsak nila ito. Ngunit sa kasamang palad ay nagawa silang matakasan ng babaeng aswang. Sa isang iglap lang ay naging isa iyong malaki at itim na ibon, at nang lumutang sa hangin ay agad na lumipad palabas ng bintana. Hindi na ito nagawa pang habulin ng mag-ama dahil mabilis itong nakalayo. Narinig pa nila ang huni ng tiktik, ngunit sa pagkakataong iyon ay palakas na ng palakas. Hudyat na tuluyan ng nakakalayo ang babaeng aswang. Kinabukasan ng araw na yon, alas 4 pa lang ng umaga, ay nagising na si Lucio at maagang naganda ng kanilang almusal. Sinabaw gulay ang niluto niyang ulam ng araw na yon, na ang mga sariwang gulay na ginamit niya ay pinamintas pa niya sa kanilang bakuran. Nagkataong katatapos lang niyang ihain ang mainit-init na kanin at gulay na ulam sa kanilang hapagkainan nang magising naman ang kanyang ama, kaya sabay na silang kumain. Nang matapos sila sa kanilang agahan ay saka nagpaalam si Lucio sa kanyang ama na tutungo siya sa bayan upang makipagkita sa kanyang mga kaibigan. May mga araw din kasi na minsan nilalaan ng binata ang kanyang oras sa kanyang mga kaibigan. Agad din naman siyang pinayagan ng kanyang ama, ngunit pinaalalahanan pa siya ng kanyang ama na mag-iingat daw sa daan at huwag masyadong magpagabi sa daan. Hinatid pa nga ng kanyang ama si Lucio sa labas ng kanilang bahay. Mag-isang tinahak ng binatang lalaki ang masukal na magubat na daan palabas sa kagubatan. At nang makarating siya sa kabahayan ay may mga nakakasalubong pa siyang mga tao na halos karamihan sa kanila ay napapangiti sa tuwing nakikita ang binata. Nang araw ding iyon, kagaya ng nakagawian, ay isang kahilahilakbot na balita ang nagpagising sa mga taga-baryo. 2 bangkay ng mga kalalakihan ang natagpuan sa liblib ng kanilang baryo, at kagaya ng ibang mga biktima ay kalnos-lunos ang sinapit ng mga ito. Nakahandusay ang malamig nilang mga bangkay sa lupa at naliligo sila sa sarili nilang mga dugo. Wakwak ang tiyan ng 2 bangkay na lalaki at nawawala ang kanilang mga laman loob. Ilan pa sa mga laman loob nila ay nagkalat sa lupa. Nilalangaw na rin ang mga ito at nangangamoy na. Marami ang nagulat at natakot nang mabalitaan nila iyon. Ang mga pangyayaring iyon ay naging mainit na usap-usapan sa kanilang baryo. Mas lalo din nilang hinigpitan ng seguridad sa kanilang baryo at humingi na rin sila ng tulong mula sa mga opisyalis sa ibang baryo.
Naghanap din sila ng magagaling na albularyo, ngunit hindi pa rin nila magawa-gawang mahuli ang salarin. Agad din namang gumawa ng hakbang ang binatang tirador ng mga aswang na si Lucio at maging ang ama niyang si Dennis. At nang makarating si Lucio sa bayan, ay agad siyang nakipagkita sa kanyang mga kaibigan. Nagkayayaan pa ang mga ito na tumungo sa Karatig Barrio dahil nagkataong piyesta sa lugar na yon na hindi naman natanggihan ng binata. Kaya dali-dali silang umalis dahil nasa isip nila na baka pagdating nila doon ay wala na silang makain. Naglalakad lang sila dahil wala namang sasakyan na bumabiyahe doon. At habang naglalakad ay panay pa ang kwentuhan at tawanan nila. Maliit lang ang daanan papasok sa baryong yon. Matarik pa, malikabok at malagubat. Pasado 10:00 nang makarating sila sa baryong yon at nagkataong katatapos lang ng misa ng araw na yon. Ngunit nagkaroon pa ng binyag para sa mga bagong silang na sanggol. Maraming mga banderitas ang nakasabit at hindi halintulad sa baryong pinagmulan ni Lucio ay may supply ng kuryente at transportasyon ang baryong napuntahan nila. Ang magkakaibigan ay patuloy lang sila sa paghahanap ng kanilang makakainan hanggang sa makarating sila sa isang bahay na maraming handa. Kaya pumasok sila roon at nakikain na rin. Kumain ang magkakaibigan hanggang makaramdam sila ng kabusugan. Pagkatapos nilang kumain ay nagpapahinga lang sila saglit bago umalis. At habang naglalakad sila ay nakita nila ang isang grupo ng mga magagandang dilag. Nilapitan nila mga dalagang yon at tinatanong nila ang mga pangalan ng mga ito at kung saan daw sila nakatira. Nagkaroon ng magandang usapan sa gitna ng magagandang dilag at sa mga binata. Dahil nga sa magandang usapan nila ay hindi nila namamalayan na unti-unti nang dumidilim ang paligid. Nang namalayan nila ito ay may isang dilag na nagiya sa magkakaibigan na sa bahay lang nila maghapunan na hindi naman nila natanggihan. Para pagdating ng 8:00 ng gabi ay magdidisko na lang sila. Agad namang pumayag ang magkakaibigan. Umalis sila at nagtungo sa bahay ng isang dilag para doon sila maghapunan. At nang nakarating sila ay hinanda muna ng grupo ng mga kababaihan ang kanilang pagkain, habang ang magkakaibigan naman ay nakaupo lang sa labas ng bahay at nagkukwentuhan. Mga ilang minuto pa ang lumipas ay tinawag na sila para kumain sa loob. Kaya agad naman silang nagtungo at kumain. At habang kumakain sila ay pinagpatuloy nila ang kanilang kwentuhan. Natigil lang sila nang narinig nila ang mensahe ng kanilang kapitan na iniimbitahan sila na tumungo na sa diskuhan para simulan na ang kasiyahan. Kaya dali-dali na rin silang nag-ayos ng kanilang mga sarili. Nang matapos nga sila ay agad naman silang tumungo sa diskuhan. Habang patungo nga sila sa diskuhan ay naririnig na nila ang mga magagandang tugtugin at yung iba pa nga sa kanila ay pasayaw-sayaw pa sa daan habang naglalakad. Pagdating nila ay kaunti palang tao sa loob ng diskuhan, kaya nagpasya muna sila na bumili muna ng alak para mag-inuman muna sila dahil kaunti pa naman ang mga tao. Kaya nagtungo sila sa isang maliit na tindahan at doon na nga nag-inuman. Halos 20 minuto din nilang hinintay na opisyal na nagsimula ang disco, kaya nagpasya na silang bumili ng ticket para makapasok sila. Siksikan ang tao sa loob at puno na rin ang upuan. Kaya nang makapasok sila sa diskuhan ay nagtungo na lang sila sa gitna at sumayaw. Dahil sa magagandang tugtugin, yung iba pa ay padapa-dapa kung sumayaw. Baka sa mukha ng lahat ang kasiyahan, yung iba pa nga ay basa na ng pawis. Natigil lang ang matinding sayawan nila nang tumugtog na ang kanta para sa baile. Kaya ang bawat kalalakihan ay naghahanap ng kanilang maisasayaw. Dahil sa magagandang tugtugin ay napasarap ang sayaw ng mga tao. Hindi na nila namalayan na malalim na ang gabi. Lumabas lang ang magkakaibigan kasama ang grupo ng kababaihan sa diskuhan nang nagmensahe ng punong barangay
Nakukoronahan ang tinanghal na reyna ng kapiestahan. Hinatid na lang nila ang mga kababaihan sa kanilang mga bahay-bahay. Kumain muna sila bago sila umalis at umuwi sa kanilang mga tahanan. Baka sa mukha ng magkakaibigan ang labis na kasiyahan. At habang naglalakad sila pauwi, ay maingay sila sa daan at nagkakasiyahan. At nang makauwi si Lucio sa kanilang tahanan, ay naikwento na kaagad sa kanyang ama ang kanilang karanasan sa kabilang baryo. Kinabukasan, gabi iyon ng Miyerkules, at nagkataong kabilugan pa ng buwan. Nagkataong nasa kalagitnaan ng payapang paghahaponan ang mag-amang sina Lucio at Mang Dinis ng gabing yon, nang makarinig na naman sila ng huni ng tiktik. Nung una ay may kalakasan iyon, sinyalis na nasa malayo pa ang aswang. Ngunit habang tumatagal, ay pareho nilang napapansin na pahina ng pahina ang huni ng tiktik na kanilang naririnig. Maya-maya pa, ay biglang binalot ng nakakabinging katahimikan ang buong paligid. Nababatid nilang may aswang na namang nakaabang sa kanila sa labas. Ngunit patuloy pa ring nakikiramdam ang mag-ama. Ilang saglit pa ay may kumalampag sa kanilang bubong. Doon na sila tuluyang napatayo at mabilis na kinuha ni Lucio ang kanyang tirador at maging ang mga bala. Hindi alintana ang naghihintay na panganib at lakas loob na lumabas ang mag-ama. Nagkataong kalalabas pa lang nila nang biglang may malaking ibon na umatake sa kanila. Nagpaikot-ikot ang malaking ibon sa kanilang uluhan bago ito lumipad palayo sa kanila. At nang lumapat ang paa ng malaking ibon sa lupa, ay bigla ay yung naghugis tao. Nagkatinginan pa ang mag-ama ng lumikha ng kakaibang ingay ang aswang na yon bago sila nito muling inatake. Mukhang galit na galit ito sa dalawa dahil bawat pag-atake nito ay napaka-agresibo. Todo naman sa pagsangga at pag-iwas ang mag-ama sa mga binibitawang atake ng aswang. At nang makahanap sila ng pagkakataon, ay sa kanila ito sabay na inatake. Banda kayo! Papatayin ko kayo! Kayo ang magsisilbing hapunan ko ngayong gabi! Sigaw ng babaeng aswang bago ito muling umatake. Sunod-sunod na pinatamaan ni Lucio ng bala ng tirador ang babaeng aswang habang nakikipaglaban ang nasabing nilalang sa kanyang ama. At sa bawat pagtama ng bala ng tirador sa katawan ng aswang ay napapasigaw ito dahil sa sakit na nararamdaman. Sa kabutihang palad ay tagumpay nila itong nasugatan, ngunit hindi pa rin sila tumigil sa pagpapahirap sa aswang hanggang sa tagumpay nila itong napabagsak. Sa huli ay bumagsak ang aswang sa lupa na wala ng buhay. At nang gabi ring iyon ay sinusunog ng mag-ama ang katawan ng aswang sa kagubatan upang hindi na ito muling makagambala pa ng mga inosenteng tao at mga hayop sa kanilang baryo. Hanggang dito na lang manoy, at dito na nagtatapos ang kwento ng lulo ko, at sana'y nagustuhan niyo ito. At sa uulitin, mapagpalang araw sa inyong lahat. Mapagpalang araw sa inyo, Manoy, at sa mga tagapakinig ng inyong channel. Ako nga pala si Gio, isang supervisor sa isang factory dito sa Cebu. May asawa at 4 na anak. 55 years old na ako sa kasalukuyan. May ibabahagi lang akong kwento patungkol sa mga taong nagkukubli sa dilim, at bilang paggunita na rin sa aking butihing ina't ama. Simulan natin kung saan ako isinilang. Tobong Negros Oriental ako sa isang kilalang probinsya dito. Hindi ko na lamang babanggitin ang mismong lugar namin para na rin hindi masira o katakutan ng Negros. At saka sa panahon ngayon, bihira o wala na talagang naniniwala sa mga nilalang na ibabahagi ko sa channel ninyo. Sapagkat sibilisado na tayo ngayon, lahat hinahanapan na ng pruweba o video. Pero noon kalat talaga ang mga kwentong ito sa mga liblib na probinsya, katulad ng mga aswang.
Kaya sinabi kong taong nagkukubli sa dilim dahil mga aswang ang gumambala sa amin sa isang tahimik na gabi. Nangyari ang kwentong ito, Manoy, noong ako'y 12 anyos pa lamang. Ang papa ko ay isang sundalo. Ang nanay ko naman ay sa bahay lang. Inaalagaan kami ng isa kong kapatid na babae. Dahil sa propesyon ni tatay, ay palipat-lipat kami ng tirahan kung saan siya nadidistinong lugar. Sa aking pagkaalala, nakarating na kami ng iba't ibang lugar sa Mindanao at sa Luzon. Sa Negros nagkakakilala sina tatay at nanay. Doon na rin ako isinilang hanggang sa iyon na nga ang nakamulatan ko, ang pagpapalipat-lipat ng lugar. Tumagal lang kami sa Negros noong isinilang na ang kapatid ko at nakiusap na rin si tatay na manatili na lang sa lugar namin. Sa aking pagkaalala noon, sa mga naririnig kong kwentuhan nila tatay at sa mga kasama niyang sundalo, ay palagi nilang paksa ang mga naging karanasan nila sa mga lugar kung saan sila nadidistino. Madalas sa mga kwento nila ay ang engkwentro nila sa mga rebelde. Kahit magpasa hanggang ngayon, ay marami pa ring rebelde sa lugar. Minsan ko ring naririnig sa kanilang usapan ang mga pananggalang daw umano nila at meron din daw nito ang mga rebelde. Marahil alam nyo na ang mga tinutukoy kong, Manoy. Ito ay ang mga tangan, kagaya ng mga mutya, anting-anting, medalyon o mga tilang may kargang orasyon at iba pa. Wala po akong alam sa mga ganong bagay noon dahil bata pa ako at nakikinig lang. Nagkaroon lang ako ng kaalaman ng mga nabanggit ko dahil sa nakailigan ko ng pakikinig sa mga kwento-kwento dito sa YouTube channels. Balik po tayo sa kwento ko, Manoy. May isang bagay akong palaging naririnig mula kay tatay. Iyon ay ang isang punyal na ibinigay lang sa kanya ng isang matandang babae noong binata pa siya. Minsan ko na ring hinahanap sa mga kagamitan ni tatay ang punyal na yon, pero hindi ko mahanap-hanap. Isa daw iyong pangontra sa mga aswang. Mabisa at tiyak na kapahamakan sa sino mang aswang na masugatan. Noong mga panahong yun, Manoy, usap-usapan naman talaga ang mga aswang, pero hindi pa po ako nakakakita at hindi ko gustong makakita. Sa kwento pa lang ng mga matatanda at sa mga pananakot nila ay manginginig ka ng talaga. Ano pa kaya kung makakakita ka ng isang aswang? Ibabahagi ko naman ay ang araw kung saan ginambala kami ng mga nilalang sa dilim. Wala noon si tatay ng gabing yon. Nakapatrolya sila sa bundok dahil may namataan na namang mga rebelde sa aming lugar. Kaya isa si tatay ang gumalugad sa mga bundok kung saan nagkakampo ang mga rebelde. Buntis si nanay ng mga panahong yon at malapit ng mga anak. Ako ang iniwanan ni tatay na alagaan ng kapatid ko, lalo na si nanay, para umalalay dito. Maliit pa lang ang kapatid ko ng mga panahong yon, kaya ako ang katuwang ni nanay sa gawaing bahay. Hirap na rin kasi si nanay magkikilos noon. Sa kasagsagan ng paglalaban namin ni nanay at nasisiya naman ang kapatid ko sa paglalaro, ay may lumapit sa aming 3 lalaki. Hindi namin sila kilala at hindi pamilyar ang pagmumukha nila, na parang hindi nakatira sa lugar namin. Nagtanong sila ng pangalan at kung saan nakatira, pero sinabi ni nanay na hindi niya kilala ang pangalang binanggit ng isa sa mga kalalakihan. Sa mga pagmumukha ng 3 lalaki ay para bang tagusan kung makatitig sa amin, lalo na kay nanay. Nagtanong pa ang mga ito kung sino-sino ang mga kasama namin sa bahay, na mabilis namang sinabi ni nanay na kasama namin si tatay at may binili lang sa tindahan sa may kanto at babalik kaagad. Nagtataka ako, Manoy, sa pagsisinungaling ni nanay dahil ilang araw nang wala sa bahay si tatay. Tumango naman ang isa sa mga kalalakihan at saka ngumiti. Tumitig naman sa akin ang isa
sa nakakunot kong mukha dahil sa pagsisinungaling ni nanay. Pagkatapos noon ay nagwika sila na aalis na at magtatanong-tanong na lang sa mga kapitbahay namin. Pero bago sila tuluyang umalis ay humingi muna sila ng maiinom. Pero mariing tumanggi si nanay, kaya umalis na nakabusangot ang tatlo sa bakura namin. Ang mga bahay-bahay pala namin noon Manoy ay magkakalayo, pero halos lahat ng nakatira roon ay mga asawa ng sundalo. Malapit sa bundok ang bahay namin na may malapad na bakanting lote sa pagitan nito. Sinabi ko kay nanay ang pagtataka ko kung bakit nagsinungaling siya sa mga lalaking yon. Mariin niyang sinabi na hindi basta-basta magtitiwala sa mga taong hindi kilala. Kaya lubos ko nang naiintindihan si nanay dahil iyon naman talaga ang pangaral nila ni tatay sa amin noon. Kaya pinagpatuloy na namin ang aming ginagawa ng araw na yon. Pagkatapos naming mananghalian ay magpapahinga na sana kami. Pero sinabi ni nanay na naubusan na kami ng panggatong, kaya inutusan niya ako na mangahoy ng kaunti para lang may maipanggatong mamayang hapon. At bukas ng umaga na lang kaming tatlong mangangahoy upang may maiimbak sa mga susunod na araw. Kaya madali akong lumabas ng bahay at kinuha ang itak kasama na ang bungkus ng tali. Maliksi akong kumilos at naglakad papunta sa paanan ng bundok sa bukana ng kakahuyan. Sa may bukana lang ako maghanap ng tuyong sanga o kahoy dahil pinagbabawal nila tatay at nanay na pumasok sa kakahuyan na mag-isa dahil maraming mababangis na hayop ang naninirahan sa kakahuyan. O di naman kaya madaanan ako ng mga rebelde. Habang abala ako sa pagpupulot ng mga tuyong sanga at pagtagpas ng mga natutumbang puno, ay bigla na lamang akong napatihayang natumba sa pagkagulat dahil isang makamandag na ahas ang munti ko nang matamaan ng itak. Binugaw ko ito para umalis at nakahinga naman ako ng maluwag sapagkat umalis naman ito. Habang kinakalma ko ang aking sarili at tumupo sa isang bato nang masiguradong wala na ang ahas, ay wala sa oras akong napatingin sa mga bahay-bahay ay may namataan akong mga taong naglalakad patungo sa kinaroroonan ko. Palapit sila ng palapit hanggang sa makilala ko sila. Sila yung mga lalaki na nagtatanong sa amin kanina. Dahil sa mga sinasabi sa akin ni nanay kanina, ay nagmamadali akong nagkubli sa isang malaking bato at isinisiksik ang sarili ko sa malagong talahib. Kasabay ng pagkabog ng dibdib ko Manoy ay ang paglapit naman ng mga yabag nila sa kinaroroonan ko. Pagkuway tumigil ito at naririnig ko na lang ang pag-uusap nila. Wala halos lahat ng mga sundalo sa mga bahay-bahay. Pagkakataon na natin para makapandukot ng mga sibilyan, Kaberto. Unahin natin ang buntis, Kaberto. Nagugutom na ako at natatakam kanina pa habang tinititigan ko ang babaeng yon. Hindi pwede, Kabrando at Kalion. Ang utos sa atin ay magmatsyag lang at magtanong-tanong kung kumagat ba ang mga sundalo sa plano ng kumander natin sa kabilang bundok. Kaya bilisan natin ang pagbalik sa kampo para marami tayong babalik dito at maraming makuwang sibilyan. Hindi maaari, Kaberto. Hindi ko na matiis ang gutom. Natatakam na ako at gusto ko nang kumain ng sariwa, lalo na't sanggol. Tama si Kalion, Kaberto. Ito pa lang ang pangalawang pagkakataon na makakatikim kami ulit ng sariwang laman simula noong mayanggaw kami at sumapi sa kilusan. Mariing kautusan ng ating kilusan ang huwag kumilos ng padalos-dalos at hindi nag-iisip. Hindi pa natin tiyak na walang sundalong magpapatrolya mamayang gabi. Kaya babalik tayo sa kampo para kung sakaling may magpapatrolya man sa pagbalik natin, ang mahalagay marami tayo ang aatake sa kanila. Kung gusto mong bumalik, bumalik ka. Dahil hindi ko palalampasin ang pagkakataong ito. Palibasay sanay ka na sa pagkaaswang mo at nagagawa mong tiisin ang halimuyak ng buntis na yon. Sang-ayon ako kay Kalion, Kaberto. Dahil gaya niya, hindi ko na rin talaga kayang tiisin ang bango ng sanggol sa sinapupunan ng buntis.
Alam niyong labag sa sinumpaan ninyo ang gusto niyong mangyari. Titiwalag kami kung ganoon. Basta hindi namin palalampasin ang pagkakataong ito. Bahala kayo. Nanigas ako at parang maiihimanoy sa mga naririnig ko. Tama nga si nanay, hindi dapat pagkatiwalaan ng mga taong estranghero. Dahil napag-alaman kong mga rebelde ang mga kalalakihang yon at mga aswang pa. Mamayang gabi ka, Brando. Ang buntis ang siguruhin natin. Pagkatapos aalis na tayo sa lugar na ito. Oo, Leon. Sasama ako sa'yo. Total inubos na rin naman nila ang pamilya natin. Wala na tayong dapat pang balikan sa kilusang yon. Huli kong narinig sa pag-uusap nila at katahimikan na ang pumalit. Natatakot ako manay sa sitwasyon ko ng mga oras na yon. Dahil kaunting ingay lang ang magagawa ko, ay tiyak katapusan na ng buhay ko. At kung wala naman akong gagawin, kapahamakan naman ni nanay at kapatid ko. Lalong-lalo na ang kapatid kong isisilang pa lamang. Ilang bisis akong nagdadalawang isip ng mga sandaling yun, Manoy. Pawis na rin ako dahil sa init. At nangangati na rin ang mga balat ko sa mga kumakagat na mga langgam. Sinisikap ko pa rin na huwag gumalaw sa aking pinagtataguan. At hindi ko na rin ulit naririnig na nag-uusap ang mga rebuilding aswang. Hindi ko talaga binalak na umalis. Dahil wala akong naririnig na yabag kanina pa simula noong umalis ang kasama nila na nagngangalang Kaberto. Baka nasa tabi-tabi lang ang dalawa. Hindi ko na alam kung ilang minuto o oras akong nagtatago sa pinagkukublian ko. Hanggang sa sumapit na nga ang hapon. Samut-saring sitwasyon na rin ang pumapasok sa isipan ko na maaaring sapitin ng pamilya ko sa mga aswang na nasa malapit lang. Paulit-ulit din pumapasok sa isip ko ang mga pananakot sa amin ng mga matatanda sa aswang. Kaya hindi na ako nagdadalawang isip pa at isang desisyon ang dapat kong gawin. Ang iligtas sina nanay at mga kapatid ko. Kaya mabilis akong kumaripas ng takbo papauwi. Hindi ako lumingon nang marinig kong sinabi ng isang lalaki na may bata at pinapahinto ako. Nadapa pa ako at nagpagulong-gulong sa lupa. At mabilis bumangon dahil ang nasa isip ko ng mga sandaling yon ay kakainin ako ng mga aswang. Oras na maabutan ako at ganoon din ang sasapitin nila nanay. Sa aking muling pagtakbo ay nakita kong sinalubong ako ni nanay. Binilisan ko pa ang pagtakbo at yumakap sa kanya. Kasabay noon ang aking pag-iyak. Tinatanong ako ni nanay kung bakit ako umiiyak at kung bakit ang tagal kong bumalik. Hindi ko pinansin ang mga katanungan ni nanay at mariing lumingon sa pinanggagalingan ko. Doon ay kitang-kita ko ang dalawang lalaki na nagkukubli sa isang puno. Mga kalahating katawan lang nila at mga ulo ang nakikita ko na mariing nakatitig sa amin, lalong-lalo na sa akin. Mabilis kong inaya si nanay sa bahay dahil papadilim na. Kahit nagtataka si nanay sa mga galaw ko, ay nagpahila naman siya. Nay, kailangan nating umalis dito. Sasalakayan tayo ng mga aswang mamayang gabi. Narinig ko sila kanina, Nay. Mga aswang sila. Sumbong ko kay nanay habang litong-lito ako kung alin ang kukunin ko sa loob ng bahay. Huminahon ka, Gio. Ligtas tayo dito sa loob ng bahay. Kumalma ka. Halika rito, anak. Dahil hindi pa rin ako matigil sa kalalakad sa loob ng bahay namin, ay nilapitan ako ni nanay at mahigpit na niyakap. Dahil sa nadama kong init na nagmumula sa katawan ni nanay, ay nanghina ako at nanginig. Pagkatapos noon, ay tumulo na naman ang mga luha ko. Doon ay umiyak ako ng umiyak dahil sa sobrang takot. Sinabi ko kay nanay na ang tatlong lalaking nagtanong kaninang umaga ay sila ang mga narinig ko sa paanan ng bundok at bukana ng kakahuyan. Mga rebelde sila at mga aswang. Babalik na sana ang mga yon sa kanilang kuta, pero nagpaiwan ang dalawa dahil gusto nilang biktimahin ang sanggol sa sinapupunan ni nanay. Napadasan na lang si nanay sa mga sinabi ko. Mga ilang minuto ang lumipas. Pagkatapos kong kumalma ay pinakain muna kami ni nanay at ng kapatid ko.
Baka sa murang edad ng kapatid ko ang pagtataka habang nakatitig sa akin, kaya pilit akong ngumiti sa kanya. Hindi na kami nagbalak pang lumabas dahil madilim na at may kalayuan din ang pagitan ng mga kapitbahay namin. Baka kung sakali sa daan ay harangan kami ng mga aswang. Pagkatapos naming kumain ay tinulungan ko si nanay maglagay ng asin at bawang sa bintana at pinto. Mga pangontra daw iyon sa mga aswang at masasamang elemento na nais gumambala o pumasok sa bahay. Pinasandalan din ni nanay ng walis tingting na nakabaliktad sa pinto at sa likod bahay. Isang mabisang paraan para hindi makapasok ang mga aswang. Habang niyayakap kami ng kapatid ko sa harapan ni nanay sa loob ng kanilang kwarto at sa ibabaw ng katre, ay may pinakita sa akin si nanay. Ang punyal na nakabalot sa pulang tela. Ibinigay iyon ni tatay kay nanay simula noong ipinagbubuntis niya ako para proteksyon sa mga masasamang elemento. Kaya pala hindi ko manap-hanap ang punyal dahil si nanay palang nagtatago ng bagay na yon. Ayon pa sa kwento ni nanay sa akin, mabisang pangtaboy daw talaga ang punyal na hawak ni nanay. Oras na makita o masulyapan ng mga aswang ang punyal, ay bumabahag daw ang mga buntot ng mga ito o kaya naman ay natatakot at aalis na. Alam mo ba anak, may kakaibang katangian ng punyal na ito. Oras na nasa malapit ang mga masasamang elemento, katulad ng mga aswang, ay bahagyang lumiliwanag ang punyal na ito at marahil ito ang dahilan kung bakit natatakot sila kapag nakikita nilang punyal na ito. Habang nagkukwento si nanay sa mga karanasan niya noon sa mga aswang, dala ng kanyang pagdadalang tao, ay biglang umalulong ang mga aso sa hindi kalayuan. Dinig na dinig din namin ni nanay ang paminsan-minsang pagdaan ng mga mabibigat na yabag sa bubungan na parang mga pusa. Pinakita rin sa akin ni nanay ang paandap-andap na liwanag sa mga bahagi ng talim ng punyal at madalas sa kabuuan ito na sumasabay sa mga yabag ng mga nilalang kapag lumalapit sa aming bahay. Nanatili lang kaming tatlo sa katre nila nanay habang nakapalibot sa amin ng mga asin at bawang na kinalat namin sa sahig. Hanggang sa may mga mangilan-ngilan na pagkalampag kaming naririnig sa bawat sulok ng dingding, sa bintana at lalo na sa pintuan. Paulit-ulit namang sinasabi sa amin ni nanay na hindi makakapasok ang mga aswang dahil sa mga pangontra at ang mariing pagtanggi ni nanay kanina. Ayon kay nanay, maaaring makahanap ng mapapasukan ng mga ito kapag pinaunlakan mo sila sa mga simpleng hiling nila, lalo na kapag pinapasok mo sila sa loob ng bahay kung sila man ay mga aswang. Kaya kampante kami na hindi makakapasok ang mga ito. At ilang oras nga ang lumipas, tumahimik na nga ang paligid. Nakatulog na rin ang kapatid ko, ganoon din naman si nanay. Subalit ako manay ay hindi inaantok. Bakas pa rin kasi sa sistema ko ang nangyari sa akin kanina. Habang yakap-yakap ko si nanay, ay bigla na lamang may bumagsak sa bubungan namin na parang malaking bato. Dahil sa yero ang bubong namin, kaya sobrang ingay ang nilikha nito. Nagising sila nanay at kapatid ko dahil sa ingay na yon. Dahil sa lakas ng pagbagsak sa bubungan ay nasira ito at kitang-kita namin ang itim na nilalang na pulang-pula ang mga matang nakatitig sa amin. Umiyak at napasigaw ang kapatid ko dahil sa nakita namin. Gayon din ako ay napaluha na rin. Sumiksik kami sa kanto ng kwarto nila nanay. Mabuti na lang hindi tuluyang nakapasok ang nilalang na yon, pero nandoon pa rin ito, nakatitig sa amin at tila naglalaway. Hanggang sa marinig na lang namin ang pagtawag ni tatay sa labas ng bahay. Minamadali niya kaming buksan ang pinto dahil nag-alala siya sa aming mag-iina. Akmang tatakbo na sana ako para pagbuksan si tatay, ngunit mabilis akong napigilan ni nanay at hinawakan ng mahigpit sa braso. Kaya napatingin ako sa kanya nang may pagtataka at pagtatanong. Subalit mabilis na tumakbo ang kapatid ko bago pa man ako masagot ni nanay. Huli na nang mahabol ni nanay ang kapatid ko dahil nabuksan na niya ang pinto at tumambad sa aming tatlo ang maitim na nilalang.
Ginaya lang pala ang boses ni tatay ng aswang na yon. Bago pa man makuha ang kapatid ko ng aswang na yon, ay mabilis siyang nahablot ni nanay patungo sa akin. Pero si nanay naman ang nakubabawan ng aswang. Nais ko sanang tulungan si nanay pero pumasok na ang kasama nitong aswang. Nahintakutan ako at napasiksik na lang sa isang sulok, kayakap ng mahigpit ang kapatid ko. Magkayakap na lang kaming magkapatid habang pinagmamasdan namin ang pakikipagbuno ni nanay sa dalawang aswang. At doon ko muli nakita ang pagliwanag ng punyal sa kamay ni nanay na nakikipagpalitan sa mga kalmot ng mga aswang. Nakita kong natigilan ang dalawang aswang, kaya nabuhayan ako ng loob dahil tila natakot nga ang mga ito sa hawak-hawak ni nanay na punyal. Winawasiwas ni nanay ang punyal hanggang sa matamaan ang isang braso ng aswang. Mabilis itong umalis sa ibabaw ni nanay na para bang napapaso at nagmamadaling lumabas ng bahay. Ang isang aswang naman ay tila ba nilalabanan ang takot nito sa punyal at pilit hinahablot si nanay. Pero mabilis bumangon si nanay at itinutok ang talim ng punyal sa aswang. Sumigaw at umalulong ang aswang na tila galit na galit. Pagkatapos ay binalya nito ang dahon ng pinto at mabilis na umalis. Mabilis namang sinara ni nanay ang pinto, saka siya lumapit sa aming magkapatid at niyakap. Pinagtulungan naman naming gamutin ang mga sugat at kalmot na natatamo niya sa dalawang aswang. Pagkatapos noon ay naibulalas ko kay nanay na sobrang napahanga ako sa kanya dahil napakatapang niya. Sagot lang sa akin ni nanay na walang ina na hindi gagawin ang lahat para lang maprotektahan ang mga anak. Hindi na bumalik ang mga aswang ng gabing yun, Manoy. Wala na ring sumisilip sa nasira naming bubong hanggang sa nakatulog na nga ako. At kinabukasan, isang bangkay na nalalapnos ang balat na tila sinusunog ang nakita ng isang residente sa bukana ng Kakahuyan, kung saan doon ko narinig ang pag-uusap ng tatlong aswang. Labis ang pag-alala ni tatay nang mabalitaan niyang nangyari sa amin. At malaking pasasalamat niya sa punyal dahil ilang beses na palang natulungan nito si nanay. Sa kasalukuyan, Manoy, ay doon pa rin nakatira ang dalawa kong kapatid. Matagal na panahon na rin namayapa ang mga magulang namin. At mapasa hanggang ngayon ay baon pa rin namin ang katapangan ni nanay. Ang punyal ay pinagpasapasahan sa aming magkakapatid kung sino ang buntis sa aming pamilya. At nagpapasalamat pa rin kami na kahit bihira na lang ang mga aswang sa panahong ito, iba pa rin kapag may pangontra sa mga masasamang elemento katulad ng aswang. Hanggang dito na lang ang kwento ko, Manoy. Maraming salamat, Gio. Mapagpalang araw sa lahat, lalong-lalo na sa makikinig ng kwentong ito. Pagpalain ka sana ng maraming biyaya mula sa ating Panginoon. Magandang araw sa iyo, Manoy, at maging sa mga tagapagsubaybay sa YouTube channel mo. Kamusta kayo, mga kaibigan? Siya nga pala, kagaya ng ibang tao na nagpapadala ng kani-kanilang mga kwento, ay itatago ko na lamang ang aking katauhan sa pangalang Mario. 32 taong gulang at pamilyadong tao na rin. Kasalukuyang nasa lungsod ng Maynila kami ngayon ng aking pamilya. Nagmula talaga ako sa probinsya ng Antique. Ngunit nang ako'y magkaasawa, ay mas pinili naming manirahan dito sa Maynila. At isa pa, nandito ngayon ang aking trabaho. Ang istoryang ibabahagi ko sa inyo ngayon ay walang kinalaman sa buhay ko o ng aking pamilya. Dahil ang kwentong ito ay naibahagi lang din sa aking lolo noong bata pa kami. Tuwing brownout kasi dati sa aming lugar, ay nakagawian naming magkwentuhan na puno ng katatawanan at katatakutan. Ngayon, kung may libre kayong oras, halika't makinig sa aking kwento.
Mismong kabuwanan iyon ng Abril, taong 1991, hapon ng Biyernes. Nagkataong abala si Nonoy sa pagsisibak ng kahoy ng hapong iyon. Si Nonoy ay apo ng isang antingerong albularyo. Halos lumaki na siya sa pangangalaga ng kanyang lolo, sapagkat maaga kasi siyang naulila sa mga magulang at tanging ang lolo lang niya ang nagmamalasakit sa kanya at pumayag na manatili siya sa poder nito. Kilala ang lolo ni Nonoy bilang mahusay na antingero sa kanilang lugar. Maraming mga tao na nangangailangan ng tulong ang natulungan ng lolo ni Nonoy. Maraming mga pagsubok na rin ang pinagtatagumpayan ng matandang lalaki. Lolo Idong ang bansag sa kanya ng mga taga-baryo. Sa edad na 62 anyos ay kakaiba pa rin ang tinataglay na lakas ni Lolo Idong. Sa sobrang lakas na pangangatawan ng matandang lalaki ay nakakapagbuhat pa rin ito ng 6 na sakong bigas ng sabay-sabay. Malinaw din ang kanyang paningin at sa katunayan pa nga ay nakakakita pa rin ito sa dilim. Matalas din ang kanyang pandinig at gayon din ang kanyang pakiramdam. Hindi katulad sa ibang mga matatanda ay maliksi din ang bawat galaw ni Lolo Idong. Noy, nandyan ba ang Lolo Idong mo? Isang boses ng matandang babae ang nagpatigil kay Nonoy. Napahinto siya sa pagsisibak ng kahoy na panggatong at napasulyap sa matandang babae na may kalayuan sa pwesto niya. Bahagyang nangunot pa nga ang noo ni Nonoy nang makilala ang ginang. Ito ay si Aling Tinay, o mas kilala sa kanilang lugar sa alias na Aling Bakikang. Kagaya ng kanyang Lolo Idong ay matunog din ang pangalan ng matandang babae sa kanilang lugar. Isang batikang albularyo itong si Aling Bakikang. Usap-usapan na maraming mga tao na rin daw ang natulungan ng matandang babae at karamihan pa sa mga ito ay mga kababaihan. Ngunit sa hindi malamang kadahilanan, iilan sa mga natulungan ni Aling Bakikang ay nagkakaproblema. Karamihan sa mga ito, ilang araw lang matapos gamutin ng matandang babae, ay bigla na lamang binabawian ng buhay at ang iilan ay biglang naglalaho na tila bula. Maging si Aling Bakikang ay halos hindi rin maipaliwanag ang mga nangyayari. Wala ho, may mahalagang nilakad si Lolo Idong. Ano po ang sadya nila? Pagkaraan ay wika ni Nonoy at napansin niyang biglang pagbago ng ekspresyon ng mukha ng matandang babae. Nabakasan niya ito ng pag-aalala, taranta at lungkot na siyang ipinagtataka ng apo ng antingero. Agad na tinanong ni Nonoy ang matandang babae kung ano raw ba ang nangyari at kung bakit hinahanap ng matandang babae ang kanyang lolo. Kaya kaagad siyang sinagot ng matanda na kinakailangan nitong tulong ng lolo niyang antingerong albularyo. Kinakailangan namin ang tulong niya, Nonoy. Ang apo ko kasing si Milagros sobrang sakit ng tiyan. Ilang oras na rin siyang namimilipit sa sakit. Usal na matandang babae, kaya agad na napaisip si Nonoy. Simula pagkabata ay si Nonoy na ang palaging kasama ng kanyang lolo sa bawat laban at panggagamot nito. Sa edad na 12 anyos ay malawak na din ang kaalaman ni Nonoy pagdating sa panggagamot. Hindi may pagkakailang namana ni Nonoy ang kakayahang tinataglay ng kanyang Lolo Idong. At sa tuwing may libreng oras din ng matandang lalaki, ay tinuturuan din niya si Nonoy pagdating sa panggagamot at simpleng ensayo sa pakikipaglaban bilang pandepensa sa sarili sakali man na malagay ito sa alanganing sitwasyon. Lola, hayaan niyo po't samahan ko kayo pabalik sa inyo. Susubukan ko pong gamutin ang apo ninyo. Maya-maya ay naiwi ka ni Nonoy na ikinasulyap sa kanya ng matandang babae.
Napansin din ni Nunoy ang unti-unting pag-angat ng sulok ng labi ng matandang babae. Sinyalis na nakangisi ito. At sa hindi malamang kadahilanan ay biglang kinilabutan si Nunoy sa paraan ng pagngiti ng matandang babae. Sige Noy, tara, sumama ka sa akin. Hindi na nagdadalawang isip pa si Nunoy sa sinasabi ni Aling Bakikang at kaagad siyang sumama sa matandang babae. Tinahak nilang dalawa ang malagubat na daanan patungo sa bahay ni Aling Bakikang. Nakatayo ang kubo ni Nunoy at ng lolo niya sa gitnang bahagi ng kagubatan. Kaya may kalayuan din iyon sa mga kabahayan sa kanilang baryo. Minsan na rin naitanong ni Nunoy ang kanyang lolo Idong kung bakit nito ipinatayo ang kubo niya sa gitnang bahagi ng kagubatan, at ang taging tugon lamang ng matandang lalaki ay hindi hamak na mas payapa sa bandang doon kaysa malapit sa mga kabahayan. Kapwa tahimik sina Aling Bakikang at Nunoy habang tinatahak nilang masukal na kagubatan. At nang makalabas sila sa gubat ay bumungad sa kanila ang mga kabahayan. Ilan sa mga taong nadadaanan at nakakasalubong nila ay napapasulya pa sa kanilang dalawa. Kusa namang napahinto si Nunoy nang may mapagtanto siya. Kaya napasulyap siya sa likuran ni Aling Bakikang na nauna sa kanya sa paglalakad. Isang albularya si Aling Bakikang, ngunit bakit humihingi ito ng tulong sa lolo Idong niya? Sa simpleng sakit ng apo nito, bakit niya hindi magawang malunasan? Sunod-sunod na napalunok si Nunoy at bigla siyang kinutuban. Alam niyang may mali. Nasa ganoon siyang sitwasyon nang tumigil si Aling Bakikang sa paglalakad nito at napalingon sa kanya. Tinanong pa siya ng matandang albularya kung may problema ba, ngunit napailing lang si Nunoy at nagpatuloy siya sa paglalakad. Muling nagpatuloy si Nunoy sa paglalakad at sumunod siya kay Aling Bakikang at palihim siyang napahawak sa anting-anting na nasa loob ng kanyang bulsa. Hindi lang iyon ordinaryong anting-anting, dahil ayon sa kanyang lolo Idong ay nagmula pa iyon sa kanilang kanununuan na binabasbasan pa ng isang ermitanyo. Napansin ni Nunoy na habang patuloy silang lumalayo ay kumukunti ang mga kabayan na nakikita niya hanggang sa nakarating sila sa isa pang kagubatan. Napatanong pa si Nunoy kay Aling Bakikang kung bakit sila naroroon sa kagubatan. Ngunit ang tanging tugon ng matandang albularya ay lumipat daw sila ng tirahan at nasa bandang loob pa iyon ng gubat. Hindi na muling nagtanong pa si Nunoy at sa halip ay tahimik siyang sumunod sa matandang albularya. Ano kaya ang binabalak ng matandang ito? Naitanong pa ni Nunoy sa sarili. Hindi nagtagal ay natanaw ni Nunoy ang may kaliitang kubo na pinapalibutan na nagsisilakihang mga punong kahoy. Hanggang sa mga sandaling yun ay hindi pa rin siya mapalagay. Patuloy na pinakiramdaman ni Nunoy si Aling Bakikang hanggang sa tuluyan silang makapasok sa loob ng kubo. Kadiliman ang unang bumungad sa kanila nang makapasok sila sa loob. At sa hindi kalayuan ay nakarinig si Nunoy ng pagikbi. Naramdaman ni Nunoy na umalis sa gilid niya si Aling Bakikang. At ilang saglit pa ay binalot ng liwanag ang paligid na nagmula sa dalawang lampara na hawak ni Aling Bakikang. Kaagad na iginala ni Nunoy ang kanyang paningin hanggang sa naagaw ng kanyang paningin ang isang batang babae na nasa isang sulok. Humihikbi ito at halatang namimilipit sa sakit habang hawak-hawak ang kanyang tiyan. Kaagad na nilapitan ni Nunoy ang batang babae. Sa kanya sinuri ang kalagayan nito. Mabuti na lamang at malawak din ang kaalaman niya sa pagsuri ng anumang sakit, kaya agad siyang nakaisip ng magandang panlunas para sa batang babae. May daladalang mga gamot si Nunoy na ginawa pa ng kanyang lolo Idong, kaya iyon ang pinainom niya sa batang babae.
Minamasahe din niya ang katawan ng bata gamit ang langis na gawa rin ng kanyang lolo Idong. At habang ginagamot ni Nonoy ang babaeng apo ni Aling Bakikang, ay nasa isang sulok lang ang matandang babae at nakamasid sa bawat galaw ng apo ng antingero. Ilang saglit pa ay natigil din ang pagikbi ng batang babae at unti-unti na rin gumaan ang pakiramdam nito. Aling Bakikang, maiba po ako. Hindi ba nanggagamot kayo? Ngunit bakit pinapagamot niyo sa ibang apo ninyo? Tanong ni Nonoy nang makalabas sila ni Aling Bakikang sa kubo. Malapit na rin kumagat ang dilim sa mga oras na yon. Napansin ni Nonoy ang biglaang pananahimik ni Aling Bakikang. Kung kaya ay nilingon niya ito dahil nasa likuran niya nakatayo ang matandang albularya. Nagtaka si Nonoy nang malingunan niya ang matandang babae na nakayuko ang ulo. Wala itong imik, kaya ang buong akala ni Nonoy ay hindi narinig ni Aling Bakikang ang tanong niya. Kaya muli niyang inulit ang kanyang tanong. Ngunit nagulat siya sa naging tugon ng matandang albularya. Salamat sa paggamot mo sa aking apo, Nonoy. Ang wika ni Aling Bakikang. Umalis ka na at huwag na huwag ka nang babalik pa rito. Tugtong pa ng matanda na ikinabigla ni Nonoy. Hindi niya maiwasan na mainis dahil sa ginagawang pagtataboy sa kanya ng matandang babae. Kaya sa halip na sundin ng matandang albularya ay nanatili siya sa kanyang kinatatayuan. Ilang beses siyang sinabihan ni Aling Bakikang na lisanin na niya ang kagubatan. Ngunit nanatiling naging matigas si Nonoy at hindi niya pinakinggan ng matandang babae. Nonoy, umalis ka na! Umaalingaw-ngaw sa kagubatan ang ginawang malakas na pagsigaw ni Aling Bakikang. Tuluyan itong napaangat ng tingin, kaya nagulat si Nonoy nang masulyapan niya ang nanilisik at namumulang mga mata ng matandang albularya. Napansin din ni Nonoy ang unti-unting pagbabago ng wangis ng matandang albularya. Biglang humaba ang mga ngipin nito at biglang nagkaroon ng ugat ang muka. Ang dati nitong normal na itsura ay sa isang iglap lang ay napalitan ng nakakatakot na wangis. Nanlaki ang mga mata ni Nonoy sa sobrang pagkagulat at hindi niya iyon inaasahan. Ramdam niya ang panginginig ng buo niyang katawan at halos hindi siya makapaniwala nang napagtanto niya na ang matandang albularya sa kanilang lugar ay isa palang aswang. Aling Bakikang, aswang ka? Tila binuhusan ng malamig na tubig si Nonoy. Halos hindi siya makapaniwala sa mga nangyayari. Nakaramdam siya ng labis na takot, lalo na nang gumawa ng kakaibang ingay si Aling Bakikang. Saka ito mabilis na lumapit sa kanya. Malakas na napasigaw si Nonoy nang maramdaman niya ang malamig at magaspang na kamay ni Aling Bakikang na nakahawak sa magkabilaan niyang braso. Bakas ang sobrang galit sa mukha ng matandang aswang at nagngingit-ngit pa ang matutulis nitong mga ngipin at naglalaway. Umalis ka na, Nonoy. Umalis ka na! Galit na sigaw ng matandang aswang, saka maras na tinulak si Nonoy palayo sa kanya. Nagulat naman ang apo ng antingero dahil sa ginawang iyon ng matandang aswang. Buong akala niya ay papatay na siya ng babae. Ngunit bakit siya nito pinapaalis? Akmang tatakbo na sana si Nonoy, ngunit huli na ang lahat. Hindi pa man tuluyang nakakaalis si Nonoy nang bigla na lamang may nagsulputang mga aswang sa buong paligid. Pinalibutan siya at si Aling Bakikang ng mga bangkilang aswang. Mas lalong naguluhan at nakaramdam ng takot si Nonoy dahil sa mga nangyayari. Sa sobrang bilis ng mga pangyayari ay namalaya na lamang ni Nonoy na nakikipaglaban na si Aling Bakikang sa mga bagong dating na mga bangkilang aswang. Maraming mga katanungan ang gumugulo sa isipan ni Nonoy. Kagaya na lamang kung bakit nakikipag-away si Aling Bakikang kontra sa mga kaori nitong aswang. Tigilan niyo na ako. Lubayan niyo na ako.
kailan may hindi ako magpapasakop sa inyo. Narinig pa ni Nonoy na malakas na naisigaw ni Aling Bakikang. Nakakaramdaman ng labis na takot ay agad na nag-isip ng paraan si Nonoy kung paano makaalis sa lugar na yon. Nasa ganoon silang kalagayan nang hindi nila inaasahang dumating si Lolo Idong. Hindi na nagdadalawang isip pa ang matandang antingerong albularyo at kaagad na nilabanan ang mga aswang na kalaban ni Aling Bakikang. At ilang saglit pa ay walang buhay na bumagsak ang mga kalabang aswang sa lupa. At nang masiguradong wala ng aswang sa paligid, ay saka mabilis na lumapit si Nonoy sa kanyang Lolo Idong at tinanong kung anong mga nangyayari at kung bakit tinulungan ng matanda ang matandang aswang. Ayon pa kay Lolo Idong, matagal na nitong alam na may lahing aswang si Aling Bakikang. Ngunit napatunayan din ng matandang antingero na walang may kinalaman si Aling Bakikang sa mga patayang nagaganap sa kanilang lugar. At sa katunayan ay tinuturing ni Aling Bakikang na mga kalaban ang mga kaore niyang aswang. At may kinalaman din ang mga ito sa pagkamatay at pagkawala sa karamihan ng mga pasyenteng ginagamot niya. Doon din nalaman ni Nonoy na kaya pala sa kanila humihingi ng tulong si Aling Bakikang ay dahil natatakot ang matandang babae na kapag siya ang nanggamot sa sarili niyang apo, maaaring malagay din sa kapahamakan ng buhay ng kanyang apo. Maaaring kabilang ako sa kampo ng mga nilalang na may itim na mahika, ngunit kailanman ay hindi ako aanib sa kanila. Wika pa ni Aling Bakikang. Saka ito nagpasalamat sa maglolo dahil sa mga ginagawa nilang tulong. Pagkatapos ng pangyayaring iyon ay magkasamang umalis at umuwi sina Lolo Idong at Nonoy. Halos hindi pa rin makapaniwala si Nonoy dahil sa lahat ng mga naganap at kanyang nasaksihan ng araw na iyon. Ngunit sa lahat ng mga nangyari ay mayroon siyang napatunayan. Hindi naman pala lahat ng aswang ay masama dahil may iilan din na may mabuting kalooban, kagaya na lamang ni Aling Bakikang. Manoy, dito na nagtatapos ang kwento ng lulo ko at sana ay nagustuhan niyo ito. Hanggang sa muli, isang mapagpalang araw sa inyong lahat. Mapagpalang araw sa lahat, lalong-lalo na sa makikinig ng kwentong ito. Pagpalain ka sana ng maraming biyaya mula sa ating Panginoon. Magandang araw sa iyo, Manoy, at maging sa mga taga-suporta at tagapakinig sa YouTube channel mo. Kumusta po kayo? Sana'y nasa maayos lang kayong kalagayan at gayon din ang inyong mga mahal sa buhay. Siya nga pala, Manoy, kagaya ng ibang tao na nagpapadala ng kani-kanilang mga kwento, ay tatago ko rin ang aking katauhan sa alias na Christopher. Ang istoryang ibabahagi ko sa inyo ngayon ay isa sa mga naikwento sa akin ng lolo ko noong nabubuhay pa siya, na ayon pa kay lolo ay naikwento lang din daw ito sa kanya. Kabuwanan daw yun ng Nobyembre, 2 linggo na lang at nalalapit ng umapak sa buwan ng Disyembre sa kalendaryo. Hapon niyon ng Biyernes. Nagkataong nasa labas siya ng kanilang bahay at abala sa pagbabalat ng bunga ng langka si Mang Bintog ng hapong yon. Sa edad na 54 ay pamilyadong tao na si Mang Bintog. Kilala si Mang Bintog sa kanilang lugar bilang isang lumpong tricycle driver. Hindi naman siya ipinanganak na lumpo, ngunit may malalim na dahilan kung bakit siya biglang nagkaganoon. Dating antingero si Mang Bintog. Maraming laban na ang kanyang napanalunan, ngunit sa hindi inaasahan, isang malakas na kalaban ang kanyang nakaharap at sa kasamaang palad ay naging dahilan ang nilalang na yon kung bakit siya nalumpo. Malalim na napubuntong hininga si Mang Bintog nang muling naglaro sa kanyang gunita ang kanyang nakaraan. Naisip niya
na kung nagplano lang sana siya ng maigi dati at hindi nagpadalos-dalos sa kanyang desisyon, marahil ay hindi sana siya nalumpo. Matagal na rin naman niyang inamin sa kanyang sarili ang pagkakamali ng iyon at nasa ganoong kalagayan si Mang Bintog nang may hindi inasahang dumating na panauhin. Kusang napahinto si Mang Bintog sa kanyang ginagawa nang mapansin niya ang lalaki. Napasulyap siya rito at napakunot-noo siya nang makilala niya ito. Si Philip, anak ito ng kumpare niyang isa ring tricycle driver. Simula kasi nung malumpo si Mang Bintog ay napagdesisyonan nitong talikuran na lang ang pagiging isang antingero at maging isang ordinaryong tricycle driver na lang. Doon din niya nakilala ang maswerteng babae na kanyang napangasawa. Ito ay si Aling Cecilia na tubong Pampanga. "Mang Bintog, may lalaki pong naghahanap sa inyo," usal ni Philip at napalingon ito sa kanyang likuran. At doon lang din napansin ni Mang Bintog na may kasama palang lalaki si Philip at napakapamilyar sa kanyang lalaking kasama ng binata. Pinagmasdan ito ng maigi ni Mang Bintog at hindi nga nagtagal ay nakilala niya ito. "Lansaro, kay tagal nating hindi nagkita." Nakangiting wika ni Mang Bintog nang tuluyan niyang makilala ang lalaki. Napatayo siya at sinalubong ang mga ito. Hawak-hawak niya ang kanyang tungkod na nagmula pa sa isang mahusay na albularyo. Nakangiting lumapit din sa kanya ang binatang si Lansaro. Si Lansaro ay isang mabangis na binatang antingero na lumaki sa kabundukan at sa pangangalaga ng isang matandang ermitanyo. Napangisi ang binatang si Lansaro nang tuluyan silang magkaharap ni Mang Bintog at pagkaraan ay nagsalita ito. "Kumusta, Mang Bintog? Nakahanda ka na bang pasukin ang baryo ng mga aswang?" Natigilan si Mang Bintog matapos iyong tanungin ni Lansaro. Napatitig siya sa binatang antingero na kanyang kaharap. Nakangisi ito, ngunit bakas ang kaseryosohan at determinasyon sa kanyang mukha. Napangiti si Mang Bintog saka siya napailing-iling. Mukhang may alam na siya sa mangyayari at bigla ang pagpapakita ni Lansaro. "Mang Bintog, Lansaro, mauuna na ako sa inyo. Susunduin ko pa kasi ang nanay ko sa palengke." Kamot batok na wika ni Philip, saka ito maayos na nagpaalam sa dalawang lalaki. Nagpasalamat naman si Lansaro sa lalaki na siyang nagatid sa kanya sa pamamahay ni Mang Bintog. Nang tuluyang makaalis si Philip, ay inimbitahan ni Mang Bintog ang panauhing binata sa loob ng kanyang pamamahay. Humingi pa siya ng paumanhin kay Lansaro dahil hindi raw ganoon kalaki ang bahay nila ng kanyang pamilya. "Hindi hamak na mas malaki ang inyong pamamahay kumpara sa kubo na tinitira namin ng aking ama-amahan. Siya nga pala, Mang Bintog, maiba ako. Nasaan nga pala ang iyong asawa at mga anak?" Usal ni Lansaro. Sa mga sandaling yun ay nasa sala sila at nagmemeryenda ng mainit-init na nilagang saging na may sawsawang maanghang na bagoong na pinarisan nila ng malamig na tubig na nagmula pa sa bubon. "Ang mga anak ko'y kasalukuyang nagbabakasyon sa aking mga binan. Samantalang ang asawa ko naman ay nagpaalam kanina na may bibisitahin daw siyang malapit na kaibigan." Tugon naman ni Mang Bintog. At habang nagmemeryenda sila, ay napag-usapan nilang tungkol sa pamilya ni Mang Bintog. Ang muling ginawang paglalakbay ni Lansaro para lang muli siyang makabalik sa baryong yon, hanggang sa napag-usapan nila ang tungkol sa baryo ng mga aswang. Ayon kay Mang Bintog, noong minsang sinalakay ng mabungis na binatang antingero na si Lansaro ang baryo ng mga aswang, ay patuloy pa rin daw na naghasik ng lagim ang mga aswang. Ni hindi man lang daw natinag ang mga aswang sa ginawang pananalakay ni Lansaro. Mukhang wala talagang balak ang mga ito na tumigil sa panghasik ng lagim at pambibiktima ng mga inosenteng tao at mga hayop. Naikwento rin ni Mang Bintog ang tungkol sa mga natagpuang patay
malapit sa baryo ng mga aswang. Noong nakaraang araw, isang bangkay ng bata ang natagpuan malapit sa baryo ng mga aswang. Wakwak ang tiyan at nawawala ang kanyang mga laman loob. Ngunit hindi sapat ang ebidensyang nalakap ng mga otoridad na magpapatunay na may kinalaman nga mga nilalang na naninirahan sa baryong yon sa kalunos-lunos na sinapit ng inosenteng bata. Nagpantig ang tenga ni Lansaro dahil sa kanyang mga narinig. Hindi niya maiwasan na makaramdam ng galit at pagkamuhi laban sa mga aswang, kaya inilabas niya kay Mang Bintog ang kanyang saloobin. Ayon kay Lansaro, binabalak nitong muling pasukin at salakayin ang baryo ng mga aswang. Ngunit upang magtagumpay siya sa kanyang misyon, ay kinakailangan niya ang tulong ni Mang Bintog na hindi naman natanggihan ng lalaki. Aaminin niya na matagal man niyang tinalikuran ng pagiging isang antingero, simula nang malumpo siya, ay hindi pa rin niya maiwasan na hindi makatiis na tumulong sa ibang tao. Isa pa, kinakailangan na rin niyang gumawa ng hakbang upang tuluyang matapos ang paghasik ng lagim ng mga aswang. Maraming mga buhay ang nawala dahil sa mga aswang, at iyon din ang ikinagalit ni Mang Bintog. Sabihin mo sa akin kung ano ang mga binabalak mo at makikinig ako. Seryosong naisambit ni Mang Bintog, kaya sinimulang sinalaysay ni Lansaro ang mga naisip niyang plano para sa gagawin nilang pananalakay sa baryo ng mga aswang. Tahimik na nakikinig lang si Mang Bintog sa mga naisip na plano ni Lansaro, at sa tuwing may naiisip siya ay saka siya nagsasalita. Malaki man ang agwat ng edad nila ni Lansaro, ay hindi maiwasan ni Mang Bintog na mamangha sa binatang antingero dahil sa tinataglay nitong katalinuhan. Sa paraan pa lang ng pananalita at kilos ng binatang antingero, ay alam na ni Mang Bintog na malayo pa ang mararating ni Lansaro, at naniniwala siya sa kakayahan ng binata. Kung ganon, ay sa mismong kabilugan ng buwan tayo sa salakay sa baryo ng mga aswang. Sisirain natin ang gagawin nilang ritual dahil natitiyak kong mag-aalay sila ng mga birhen sa kinikilala nilang Panginoon ng mga demonyo. Nasa seryosong pag-uusap sina Mang Bintog at Lansaro nang dumating ang asawa ng lumpong antingero na si Aling Cecilia. Nagulat pa nga ang babae nang malaman niyang may bisita pala ang kanyang lalaking asawa. Agad namang ipinakilala ni Mang Bintog ang dalawa sa isa't isa. Nabanggit din ni Mang Bintog sa babaeng asawa ang tungkol sa binabalak nila ni Lansaro na pananalakay sa baryo ng mga aswang. Napag-usapan din nila na sa bahay muna nila mananatili si Lansaro hanggat hindi pa natatapos ang misyon ng dalawang antingero. Halos isang linggo rin ang ginagawang paghahanda ni Lansaro at Mang Bintog. Sa loob ng isang linggong iyon ay itinuon ni Lansaro ang kanyang oras at atensyon sa pag-iinsayo gamit ang kanyang buntot pagi. Tinuruan din siya ni Mang Bintog sa paggamit ng armas, kagaya ng baril na hiniram pa nito sa kanyang kumpare. Mabuti na lang at hindi pinagbabawal sa lugar nila ang paggamit ng baril. Sa katunayan ay may sarili ring mga armas si Mang Bintog, at iyon ang binabalak niyang gagamitin sa gagawin nilang pananalakay sa baryo ng mga aswang. Habang nag-iinsayo si Lansaro, ay binuhos naman ni Mang Bintog ang kanyang oras sa pamamasada ng tricycle sa kanilang lugar. At sa tuwing pagsapit ng gabi, ay saka siya nag-iinsayo sa kanilang likod bahay. Lumpo man si Mang Bintog, ngunit kasing lakas pa rin ng kalabaw ang kanyang pangangatawan. May problema man sa paglalakad, ngunit maliksi naman ang kanyang mga kamay. Kaya pa rin niyang makipaglaban, dahilan din kung bakit hindi na siya pinigilan pa ni Aling Cecilia nang sabihin nito ang binabalak nila ni Lansaro na pananalakay sa baryo ng mga aswang. Araw ng Martes, iyon ang nakatakdang araw ng muling paglitaw ng kabilugan ng buwan. Alas 4:30 pa lang ng umaga ay parehong nagising na sina Mang Bintog at Lansaro. Matapos nilang pagsaluhan ng nilagang kamote at maalat-alat na kape, ay sabay silang tumungo sa burol.
Binabalak nilang sa burol gumawa ng ritual para sa gagawin nilang pananalakay sa baryo ng mga aswang. At nang makarating sila sa burol, ay agad nilang sinimulan ang ritual. Pinaglagyan din nila ng orasyon ng mga armas at sandatang gagamitin nila para sa binabalak nilang pananalakay sa baryo ng mga aswang. Pasado 10:00 na ng tanghali nang matapos sila sa kanilang ritual. Naunang bumalik sa tahanan ni Mang Bintog si Lansaro, samantalang dumiretso naman si Mang Bintog sa kanyang mga kumpare. Napag-usapan din kasi nila ni Lansaro na magsasama pa sila ng ibang tao dahil kung silang dalawa lang ay hindi nila iyon kakayanin. Mabuti na lang at pumayag ang mga kumpare ni Mang Bintog na samahan at tulungan sila sa gagawin nilang pag-aatake. Bandang 4:30 ng hapon nang maglakbay sila lahat patungo sa baryo ng mga aswang. Bali 6 lahat ang mga kumpare ni Mang Bintog na sumama sa kanila. Kaya 8 silang lahat ang naglalakbay. 3 tricycle ang sinasakyan nila. Hinati nila sa 2 ang kanilang grupo. 3 ang sumama kay Mang Bintog at 3 rin ang sumama kay Lansaro. Kagaya ng napagplanuhan, ilan sa kanila ay dumaan sa kagubatan patungo sa baryo ng mga aswang. Samantala ang iilan naman ay naghihintay sa labasan para sakaling maagarbyado sila ay magagawa nilang sundan ng mga nasa loob. Ang grupo ni Lansaro ay dumaan sa kagubatan at nang makarating ang mga ito sa baryo ng mga aswang ay agad silang nagbanman sa paligid. Hindi kagaya noong unang punta ni Lansaro sa baryo ng mga aswang, ay napansin niyang mas dumami pa ang mga pamayanang naroon at natitiyak niyang napakarami rin ng mga aswang ang naninirahan sa baryong iyon. Malapit nang pumatak ang dilim, ihanda niyo ng inyong mga balat armas at magsihanda kayo. Naibulong ni Lansaro sa kanyang mga kasamahan habang nakasilip siya sa pinagtataguan nilang mayabong na damuhan. Mabuti na lang at gumagawa sila ni Mang Bintog ng ritual nang sa ganon hindi sila madali-daling maamoy, makita at mapansin ng mga kalabang aswang. Binabalot ng nakabibinging katahimikan ng paligid nang bigla na lamang silang nakarinig ng kakaibang ungol na hindi nila mawari na kung saan nagmula. Napansin nila Lansaro na ang mga aswang sa paligid ay nagkukumpulan hanggang sa nakabuo ng hugis pabilog ang mga ito. Napasulya pa si Lansaro sa kalangitan at doon niya napagtanto na ilang minuto na lang ay tuluyan ang didilim. Napansin din nila ang unti-unting pagbabago ng mga wangis ng mga aswang. At sa pagkagat ng dilim ay mabilis na nagbigay ng sinyalis si Lansaro, kaya agad na nagsilabasan ng mga kasamahan niya sa pinagtataguan ng mga ito. At sa bawat aswang na nakikita nila ay kaagad nilang pinagbabarel. Nang dahil sa ginawa nilang pag-aatake ay nagkagulo na rin ang mga aswang. Mahigpit na napahawak si Lansaro sa hawak niyang buntot pagi at sa kanyang tagiliran ay mayroon din siyang baril. Hindi na rin nagsayang pa ng oras ang binata at kaagad siyang umatake. At sa bawat aswang na nakakaharap ni Lansaro ay walang pagdadalawang isip na hinampas niya ng buntot pagi. Nang nasa gitna ng madugong labanan si Lansaro at maging ang 3 mga kumpare ni Mang Bintog na kasama niya, nang makarinig sila ng ugong ng sasakyan. At mula sa kalayuan ay nasulyapan nila ang 3 tricycle na paparating. May nagmumula ring putok ng armas mula dito. Napangisi si Lansaro ng tuluyan niyang masulyapan si Mang Bintog na may hawak na armalite at nakikipagbakbakan din sa mga aswang. Mas lalong nabuhayan ng dugo si Lansaro sa kanilang pakikipaglaban at ilang saglit pa ay tuluyang nakarating na sa kanilang kinaroroonan ang grupo ni Mang Bintog. "Nauli ba kami ng dating?" Nakangiti ngunit pasigaw na tanong pa ng isa sa mga kumpare ni Mang Bintog, ngunit nagtawanan lang ang mga kalalakihan. Mabilis na sumakay ang grupo nila Lansaro sa mga tricycle habang walang tigil na pinapaputukan nila ang mga aswang. At nang maubos ang dalang bala ni Lansaro ay muli niyang kinuha ang kanyang buntot pagi
at mano-manong nilabanan ang mga aswang. Hindi na rin nakatiis pa si Mang Bintog at agad siyang lumapit sa likuran ni Lansaro. Si Lansaro ay may hawak na buntot pagi, samantalang mahabang armalite naman ang bitbit ni Mang Bintog. At sa bawat aswang na nakikita ng dalawang antingero ay hindi nila pinapalampas at mabilis nilang pinapabagsak. Halos ilang oras din ang tinagal ng naganap na labanan bago tuluyan nilang napabagsak ang mga aswang. Ngunit sa kasamaang palad, ilan sa mga aswang ay nagawa pa ring makatakas. At nang masigurado na tuluyan na nilang napabagsak ang baryo ng mga aswang, ay saka pa umalis ang grupo ng lumpong antingero at ng mabangis na binatang antingero. Makaraan lang ang 2 araw ay maayos na nagpaalam si Lansaro kay Mang Bintog at sa asawa nito. Gustuhin man niyang magtagal sa baryong iyon, ngunit kinakailangan din niyang bumalik sa lugar na kanyang pinagmulan. Lansaro, mag-iingat kasi yung paglalakbay. Naniniwala ako na balang araw ay mas malayo pa ang mararating mo. Humahanga ako sa iyong lakas at tibay ng loob. Hanggang sa muling pagkikita, kaibigan. Huling pamamaalam ni Mang Bintog kay Lansaro bago tuluyang naghiwalay ang kanilang landas. Matapos ang pangyayaring iyon, ay muling bumalik sa pagiging isang ordinaryong tricycle driver si Mang Bintog. Ngunit alam niya sa kanyang sarili na magpakailan pa man, mananatili sa puso at isip niya ang pagiging isang antingero. Manoy, dito na nagtatapos ang kwento ng lulo ko at sana'y nagustuhan niyo ito. Sa uulitin, mapagpalang araw sa inyong lahat. Mapagpalang araw sa lahat, lalong-lalo na sa makikinig ng kwentong ito. Pagpalain ka sana ng maraming biyaya mula sa ating Panginoon. Panibagong kwento po tayo ngayon, kaya simulan na natin ang kwento. Hingal na napasunod si Helda sa inang tagaktak na rin ang pawis sa noon nito. Nasa edad 6 na po si Nanay Rosa, subalit malakas pa rin ito. Nakapagtataka para kay Helda ang matalim na mga titig nito sa paligid at ang paminsan-minsang paglingon sa likuran nila. Pinagmamadali pa siya nito na labis na ikinalito ni Helda dahil sa nahihirapan siya sa nakaumbok niyang tiyan. Nay, napapagod na po ako. Hindi pa pwedeng magpahinga muna? Nagmamaktol na wika ni Helda sa kanyang ina. Bilisan mo na at magtatakip silim na. Naaamoy ka na ng mga aswang sa paligid natin. Diritsahang wika nito na ikinapantig ng tenga ni Helda. Paminsan-minsan talaga itong nanay niya masyadong mapamahiin at naniniwala sa mga kwentong bayan. Pumasok ka na sa kwarto mo. Sinasabi ko sa iyong babae ka. Ang tigas-tigas talaga ng ulo mo. Bulyaw pa ng kanyang inang si Rosa. Sabay labas ng bahay bitbit ang itak na gawa sa tanso na pagmamay-ari pa ng pumanaw niyang tatay. Sinasabing ang aswang ay isang kwentong bayan lamang na nagpasalin-salin sa bawat henerasyon nating mga Pilipino. Isang kwentong bayan na may iba't ibang anyo sa bawat bayang pinagmulan. Subalit may kakaibang karanasan si Helda sa kanyang buhay na nais niyang ibahagi sa atin upang kapupulutan ng aral ng mga buntis, lalong-lalo na sa nakatira sa mga liblib na lugar. Si Helda ay isang tubong Misamis Oriental sa liblib na sityo ng Mambasakan. 23 gulang na ito at may asawa at anak. Sa taong 1991 sa buwan ng Pebrero, 8 buwan na siyang buntis sa panganay niyang anak. Helda, kabuanan mo na sa Marso, kaya iwasan mo ng paglalabas sa bayan, lalo ng paglalako mo ng puto. Paalala ng kanyang inang si Rosa kinaumagahan. Wala na namang nagawa si Nanay Rosa nang makitang may bitbit na namang kakanin ang anak niya papuntang palengke.
Kaya pinabaonan na lamang niya ito ng maraming pangontra sa aswang. Kagaya ng bawang, kalamansi at lana na nasa bulsa ng anak. Pabili ako ining ng puto mo. Napangiti si Hilda nang lumapit sa ale. Ngunit halos maduwal naman siya nang malangap ang kakaibang amoy nito na tila hinalukay ang kanyang sikmura. Kaya naman pinipigilan na lamang niya ang kanyang paghinga. Napatigil si Hilda nang bahagyang sumipa ang bata sa kanyang sinapupunan. Kung kaya napatitig siya sa ginang na nakangising nakatitig sa kanyang sinapupunan. Nasindak si Hilda nang mapatitig siya sa mata ng ale at makita niyang baliktad niyang refleksyon sa mga mata nito. Kaya naman nagmamadaling pinigan niya ng palihim ang kalamansi na nasa loob ng kanyang bulsa at sinadyang itapat sa balat ng aling bumibili ng kanyang puto. Napaatras ito nang maamoy ang kalamansi na mariing piniga ni Hilda sa kanyang mga kamay na tila ba napapaso ito at nagmamadaling iniabot sa kanya ang bayad nito. Nakangiting nagpapasalamat si Hilda sa aling nagmamadaling umalis. Nanlilisik ang mga mata nitong bahagyang namumula at tagaktak ang pawis na nagmamadaling lumayo kay Hilda. Habang si Hilda naman ay nagmamadaling tumungo sa pwesto ni Alma na nagbebenta ng gulay sa takot na baka may mga kasama pa ang babaeng yon. Aswang, bulalas ni Hilda sa kanyang sarili habang sinusundan ng tingin ng papalayong ale sa kanya. Hindi siya sigurado kung tama ang nakita niya, subalit ang mga sinyalis na ipinapahiwatig ng ale ay kagaya sa mga naririnig niyang kwento ng kanyang inang si Rosa. Hapon na sila nang umuwi nang maubos ang paninda ni Alma ng mga gulay. Tiyak na makakatikim na naman siya ngayon ng sermon ng kanyang inang si Rosa. Malayo-layo pa naman ang bahay nila ni Alma at mula pa sa kalsada ay halos kalahating kilometro pa ang lalakarin nila bago makarating sa sitio Mambasakan kung saan sila nakatira. Nawindang ang kaibigan niyang si Alma matapos niyang maikwento rito ang tungkol sa babaeng pinagdududahan niyang aswang na bumili sa kanya ng puto kanina. Kaya halos kaladkarin na lamang siya ng kaibigan dahil hapon na rin at malayo pa sila sa kanilang sitio. Lalong nabahala si Hilda nang matapos maikwento ni Alma sa kanya ang tungkol sa bagong yanggaw raw na nasa lugar nila. Balitang hindi pa nakilala kung sino ito, subalit napaka-agresibo raw nitong mambiktima ng mga buntis. Kwento pa ni Alma, napatay na ang batang isinilang ng isang buntis sa kabilang baryo dahil sa inaamoy raw ito ng bagong nayanggaw. Pagkatapos magkwento ni Alma, ay kaagad silang nakarinig ng mga kaluskos mula sa kanilang likuran sa may mga nagtatayugang mga puno na dinadaanan nila. Napadikit tuloy sa kanya si Alma na nanlalaki ang bilugang mga mata. Baka ligaw lang yan na hayop o baka naman may tao. Bilisan na lang natin. Baliwalang wika ni Hilda nang maramdaman ang pagkulo ng langis na nasa bulsa ng kanyang suot na damit. Malalaking hakbang ang ginawa ng dalawa nang maramdaman ni Hilda na nagiinit ang lana na nasa kanyang bulsa at tumatagas pa nga ito. Maya-maya pa ay napapansin nilang may sumusunod sa kanila, kung kaya tumigil si Hilda sa kanyang paglalakad. Ganoon din si Alma na lumingon sa kanya na baka sa mukha nito ang sobrang takot. Subalit walang nakikita si Hilda, kung kaya patuloy na naglalakad ang dalawa nang bigla na lamang mapalundag sa gulat si Hilda nang may isang maitim na hayop na mabilis na lumagpas sa tabi nila at humarang sa kanilang daraanan. Isa itong malaking itim na aso na di niya mawari dahil sa nakakatakot na itsura nito. Hilda, Diyos mio, ano yan? Sambit ni Alma nang matitigan ang nilalang na nasa harapan nila. Tumutulo ang laway nito na tila nakahandang dumalawong sa kanila. Pero ang mga namumulang mga mata nito ay kay Hilda nakatutok.
Nang bigla na lamang kumaripas ng takbo si Alma at iniwan nito ang buntis na si Hilda dahil sa nadaramang sobrang takot. Halos maihipa ito sa salawal at walang lingon likod na nagsisigaw at humihingi ng saklolo sa mga kapitbahay sapagkat malapit na kasi sila sa bukana ng kanilang sitio. Ale, ikaw ba yan? Masarap ba ang puto ko kanina? Dinadaan na lamang ni Hilda sa pagbibiro ang kanyang nararamdaman at tinatagan na lang ang kanyang sarili. Ramdam niya ang pamamanhid ng kanyang tiyan habang nag-iisip ng gagawin. Hindi rin naman kasi siya makatakbo ng mabilis dahil sa malaki na ang kanyang tiyan at baka mapapaanak pa siya nang wala sa oras. Dahan-dahan namang binuksan ni Hilda ang lana na nasa loob ng kanyang bulsa upang sabuyan ang aswang na nasa harapan niya. Naglalaway ito at matalim na nakatitig sa kanya ang pula nitong mga mata habang ang malapot na laway nito ay tumutulo sa nakabukang bibig. Napaatras naman si Hilda nang dahan-dahan nang lumapit sa kanya ang malaking aso. Ang aga-aga mo naman, Ale. Di pa nga dumidilim ang paligid oh. Tapos sasalakayin mo na ako. Ang lakas naman ng apog ninyo. Sambit pa ni Hilda dito, sabay saboy ng lana sa mukha ng malaking itim na aso. Umuusok ang mukha nitong nasabuyan ng hawak niyang lana na gawa ng kanyang nanay Rosa na dinasalan sa araw ng Biyernes Santo na may laman ng mga halamang gamot na pangontra sa mga aswang. Iwinasiwas pa ni Hilda sa harapan nito ang dala niyang lana. Kaya napapaangil ito at akmang dadambayin siya ng malaking itim na aso nang biglang humahangos na dumating si Ine Rosa, bit-bit ang buntot ng pagi na mabilis namang inihambalos sa malaking katawan ng aso na kaagad namang kumaripas ng takbo sa kasukalan. Kasunod naman ng kanyang inang Rosa ay ang mga kababaryo nilang mga lalaki at mabilis na sinundan ng malaking aso. Dala-dala ng mga ito ay sibat na tanso at ang iba ay buntot ng pagi. Kitang-kita ni Hilda sa hindi kalayuan ang pagpapalit anyo nito mula sa malaking aso na tinutubuan ng pakpak at naging malaking ibon na lumayo sa kinaroroonan nila. Hindi lang sermon ang inabot ni Hilda mula sa kanyang inang si Rosa, kundi pati na rin kurot sa tagiliran at sa kanyang singit, sa katigasan ng kanyang ulo. Kamuntik na siyang mapahamak sa katigasan ng ulo niya kanina. Ganoon din ang asawa niyang si Ramel na nagtatampo pa dahil kaya naman daw silang buhayin ng kanilang magiging anak. Sa kailaliman ng gabi ay maalinsangan ng panahon kung kaya ay hindi nakatulog si Hilda na ngayon ay pabaling-baling sa kanyang higaan. Ang init talaga ng kanyang pakiramdam habang ang kanyang asawang si Ramel ay tulog na sa tabi niya. Nananayo rin ang balahibo ni Hilda nang marinig niya ang kakaibang mahihinang mga ungol sa ilalim ng silong nila. Pinakinggan niya ng maigi ang mahihinang ungol na tila hayop na nasa tapat lang ng hinihigaan nilang mag-asawa. Kaya nakaramdam ng takot si Hilda at niyuyugyug ang asawang natutulog. Ang mga ungol na yun ay tila ba nakakatakot sa pandinig ni Hilda na parang aso na may kaagaw na buto na sinasabayan pa iyon ng pagkuskus ng sahig ng kwarto nila. Mahal, gising, mahal. Impit na bulong ni Hilda sa asawang si Ramel. Bakit ba? Pupungas-pungas ito at kinukusot ang mata na halatang antok na antok pa. Itinapat ni Hilda ang mga daliri sa bibig ng asawa, sabay turo sa ilalim ng silong ng bahay nila. Namilog naman ang mga mata ni Ramel sa kanyang mga naririnig. Maigi namang pinakinggan ni Ramil ang tinutukoy ng asawa at nagulat ito nang marinig ang mahihinang ungol ng kung anong hayop ang nasa tapat ng higaan nilang mag-asawa. Kaya naman kaagad na kinapa ni Ramil ang kanyang itak na tanso na nasa tabi lamang ng kanilang higaan at ang kasama nitong flashlight. Sininyasan siya ng asawa na huwag maingay at dahan-dahan itong lumabas sa may pinto ng bahay nila. Kaagad namang naramdaman ni Hilda ang paggalaw ng bata sa kanyang sinapupunan nang lumabas na ang kanyang asawa. Maya-maya lang
ay nakita niyang tumagos ang ilaw ng flashlight na dala-dala ng kanyang asawang si Ramel na nasa ilalim na ito ng silong nila. Subalit lalong lumakas ang mga ungol na kanina ay mahina lamang. Napasilip naman si Hilda sa siwang ng bintana nang nakita niyang may nagdiningas ng apoy dahil sinindihan pala ni Ramel ang mga nakatumpok na tuyong dahon sa kanilang bakuran. Isinama na rin ni Ramel ang pinatuyong guma, kaya nangangamoy guma sa paligid nila. Bigla namang pumapagaspas ang mga dahon ng mangga at lumipad roon ang malaking ibon na may nakakatakot na itsura. Kaagad naman itong tinutukan ni Ramel ang bitbit niyang flashlight. Subalit nagulat si Ramel nang makita ang nakakatakot na anyo nito. Anyo ito ng tao na may pakpak na kawangis ng panggabing ibon na paniki. Tumutulo pa ang malalagkit na laway nito at lumabas ang matatalas na ngipin. Sabayan pa ng paglabas ng mahabang dila nito. Hayop kang aswang ka! Hindi mo makukuha ang mag-ina ko! Isinaboy naman ni Ramel dito ang mga dalang bawang at asin. Bumaba ka rito! Duwag ka pala eh! Hiyaw pa ni Ramel sa ibong humuhuni ng nakakatakot na tunog na siyang pananayo ng balahibo ni Hilda sa kanyang batok. Panay pa ang galaw ng bata sa sinapupunan niya. Kaya naman napausan ng dasal si Hilda nang mula sa itaas ay mabilis na bumulusok ang malaking ibon at sinalakay nito si Ramel. Subalit nakailag ang asawa ni Hilda. At nang sinugod nito ang aswang at iwinasiwa sa harapan nito ang tansong itak, ay bumulusok ito pa itaas. Lumipad pa itaas ang nakakatakot na aswang at malakas na tumawa, sabay angil na tila tinutudyo si Ramel. Habang si Hilda naman na nasa loob ng bahay nila ay nakaramdam ng paghapdi ng kanyang sinapupunan, kung kaya naman ay nagmamadali siyang nagpahid ng lana sa malaki niyang tiyan. At kahit papaano ay nagtagumpay si Ramel na itaboy ang aswang. Hanggang sa mag-umaga na ay hindi siya natulog sa pagbabantay sa kanyang asawa. Nagising na rin ang kanyang inang si Rosa dahil sa komosyon ng mag-asawa, kung kaya ay nakisali na rin ito sa pagbabantay sa anak at baka sakaling bumalik pa ang aswang. At kinaumagahan ay usap-usapan ang nangyayari sa nakaraang gabi ng kanilang mga kapitbahay sa sitio Mambasakan. Sinabi na rin ng kanyang nanay Rosa na kapag maririnig niya na mahina ang pag-ungol at kaluskos ng isang aswang ay nasa malapit niya lang ito. Subalit kapag malakas naman ay nasa distansya ang pagitan nito. Subalit ikinababahala pa rin ni Nanay Rosa ang kalagayan ng kanyang anak, sapagkat sabi pa nito may kakayahan ng aswang na makuha ang anak ni Hilda kahit nasa distansya pa ito, dahil sa naaamoy na nito ang sanggol sa sinapupunan ni Hilda. Hayok na hayok ang mga ito sa batang nasa sinapupunan ng ina at sa mga bagong silang na sanggol. Pagsapit ng tanghaling tapat, nang makaramdam ng sobrang init si Hilda at nagmamadaling pumunta sa puso upang maligo. At nang nasa kalagitnaan na siya ng kanyang pagligo, ay napansin niya ang babaeng may bitbit na basket na may panindang gulay. Naniningkit ang mga mata ni Hilda nang naisip kung papaanong nakaabot doon ang babae sa paglalako ng gulay. Gayong halos nasa tuktok na sila ng bundok. Nakapagtataka tuloy kung may bibili pa ba ng gulay dito sa lugar nila. Napakurap-kurap pa si Hilda nang makitang nasa harapan niya ito. Ito yung alin na bumili ng paninda niyang puto sa palengke. Tirik na tirik ang araw kaya halos hindi siya makapaniwala na naririto ito sa kanyang harapan. Napaatras muli si Hilda nang makita ang kanyang refleksyon sa mga mata nito na nakabaliktad. Kaya napalingalinga si Hilda sa paligid, subalit tanging tabo lamang ang hawak niya, kung kaya ganaon na lamang ang pagkabog ng kanyang puso nang makita ang pagtulo ng malagkit na laway nito. Wala pa naman ang kanyang inang si Rosa dahil nasa kasukalan pa ito at nangangalap ng mga halamang gamot. Ang mukha nitong hayok na hayok at mga matang namumulang nakatitig sa kanyang tiyan, nalantad sa suot niyang panligong damit.
Hindi naman siguro siya nananaginip ng gising sapagkat kitang-kita niya ang pagbabago ng anyo ng mukha nito na tila humahaba ang baba at lumalaki. Kaya nakikita niya ang mga pangil nito na nakakakilabot. Kaya mas lalong natatakot si Helda sapagkat may kakayahan itong magpalit anyo kahit sa ganitong tirik na araw. Nakaramdam si Helda ng paninigas ng kanyang tiyan, kung kaya nagmamadali siyang lumayo rito at sumigaw ng tulong. Kumaripas ng takbo si Helda papuntang bahay nila at doon ay nanghihinang kinuha ang lana. Naninigas ang kanyang tiyan at nararamdaman niya ang mabilis na paggalaw ng kanyang anak sa kanyang sinapupunan. Kaagad namang dumating ang mga kapitbahay nila na nasa paligid lamang at mabilis na dinaluhan si Helda. Halos hindi sila makapaniwala nang habulin nila ang matanda dahil sa bilis nitong tumakbo. Tumungo ito sa kasukalan kung kaya sinusundan ito ng mga kalalakihan. Tila ba isa itong hayop sa bilis na pagtakbo nito sa lupa. Nawala pa ito sa kasukalan nang mabilis itong nakapagtago sa malaking puno. At nang makalapit ang mga taong sumunod dito ay hindi na nila ito mahagilap at nawala ito na parang bula. Maski bakas ng babaeng yon ay hindi nila makita. Maya-maya pa ay nakaramdam na ng pagsakit ng tiyan si Helda at napansin ang likidong lumabas sa kanyang ari. Manganganak na yata ako. Sambit pa ni Helda, kung kaya naman ay kaagad silang nagtawag ng kumadrona. At sa paglipas pa ng ilang oras, maayos na isinilang ni Helda ang sanggol na babae. Kung kaya ay napakasaya ng kanyang nanay Rosa at ang asawa niyang si Ramel. Kinagabihan ng araw na yon, sa paglitaw ng malaki at maliwanag na buwan, ay naririnig na nila ang mga kaluskos sa paligid. Hindi alam ng bagong yanggaw na inaabangan na ni Nanay Rosa ang kanyang pagbabalik kinagabihan. Ang mga ungol nito ngayon ay tila malaking baboy na nasa paligid lang ng kanilang bahay ay naging sigaw at tili nang mahuli ito ng lambat na binabad sa lana na may kasamang dasal ng kanyang Nanay Rosa na inilatag nito sa itaas ng puno ng mangga at sa silong ng bahay nila. Pinaliligiran ito ng mga kababaryo nila na noon ay nakabantay lamang sa paligid upang hindi na makatakas ang naturang aswang upang mahuli nila ito. At sa pagputok ng bukang liwayway, ang malaking baboy ay dahan-dahang nagpalit anyo at naging isang tao. Matalim itong nakatitig sa mga kabaryo nila. Dinala nila ito sa albularyo sa kabilang sitio at doon ay nanatili ang bagong yanggaw na ginagamot ng albularyo upang magbalik loob sa liwanag ng Diyos. Sa pagbabago ng panahon ay maraming pangyayari na halos hindi may paliwanag ng siyensya. Kaya dapat maiging makinig tayo sa ating mga magulang at mga nakakatanda. Dahil wala namang napapasama sa pagsunod sa utos ng magulang. Ito ang karanasan ni Helda sa sitio ng Mambasakan sa bayan ng Misamis Oriental.